Pinaniniwalaan na sa oras daw ng kamatayan ay humihiwalay ang kaluluwa sa pisikal na katawan ng tao para simulan ang mahabang paglalakbay nito patungo sa kabilang buhay, kung saan daw ito tutungo, kung ano ang meron sa kabilang buhay, abay depende raw sa inasal mo habang ikaw ay nabubuhay pa at depende rin sa iyong relihiyon o filosofiya. Pero meron din paniniwala na mayroong mga kaluluwa na hindi magawang makapiglas mula sa mundong ito sa kung ano man ang kadahilanan. Maaaring may mga tungkulin o may mga misyon na naudlot o mga emosyonal na relasyon na matindi ang pagkabitin. At ang mga kaluluwang ito raw ay ang siyang mga multo. At ang mga multong ito raw ay patuloy na gagala at hinding-hindi titigil hanggat hindi makahanap ng kapayapaan. Ayon din sa mga kwento, mga kaluluwang ito ay naghahanap rin ng makakasama sa paglalakbay. Mga kapatid, ang kwento natin ngayong Biyernes ng Kababalaghan ay tungkol sa isang dalagitang nakatira sa isang liblib na probinsya. Si Mary Ann ay sinubukang kunin ng kaluluwang ligaw para may makasama sa paglilibot. Simulan na po natin sa oras sa 10:08 ang ating dula ngayong Biyernes ng Kababalaghan dito po sa Sana Lord na pinamagatang Ano ang nasa dako paroon? Mary Ann, ano kaya kung dito ka nalang matulog sa amin? Para pwede tayo magpuyat kahit hanggang 1:00 ng madaling araw. Naku, hindi papayag ang tatay ko. Baka mapagalitan pa ako nun. Oh, eto na nga, tumatawag na. Bantay sarado ka talaga ng tatay mo. Sa bagay, mabuti na rin yan. At least nasisiguro ng tatay mo na ligtas ka sa lahat ng oras. Teka, sasagutin ko lang tong cellphone. Hello, Tay. Napatawag ka po. Oh, anak, kukumpirmahin ko lang ha. Ngayong gabi ba yung ipinagpaalam mo sa akin na may gagawin kayong project at gagabihin ka na uwi? Opo, Tay. Nandito na nga po kami sa bahay ni Tricia. Hanggang anong oras ka ba dyan? Anong oras kita susunduin? Huwag niyo na po akong sunduin, Tay. Abangan niyo na lang po ako sa kanto sa babaan ng jeep. O sige, mag-chat ka sa akin kapag nakalis ka na ha. Mabuti nang mauna ako doon para hindi ka na maghintay sa akin. Sige po, Tay. Salamat. O sige anak, mag-iingat ka ha. O ayan, kailangan na nating magsimula para makarami tayo ng magagawa. Tumawag na yung tatay ko, aabangan niya ako mamaya sa babaan ng jeep. Kaya hindi talaga pwede yung gusto mo, Tricia, na dito ako matulog. Sige na, di bale. Matatapos naman natin tong gagawin nating project. At saka next week pa naman ang pasahan nito. Kung hindi natin matapos ngayong gabi, edi mag-isang session pa tayo ulit dito sa amin. O kahit sa Sunday na lang, para buong maghapon tayo para gumawa. Good idea yan, I agree. O siya, halika na at nang mas maaga akong makauwi. Uuwi na ako, Tricia. May konti pa tayong kailangan gawin. Gaya ng napag-usapan natin. Sa Sunday na lang natin tapusin. Sabado bukas, kaso hindi ako pwede dahil may pupuntahan kami ni nanay. Oo, no problem. Mag-iingat ka sa daan ha. Isang sakay ng jeep ka lang naman mula rito, di ba? Oo, tapos pagbaba ko naman ng jeep, malamang nandun na si tatay. Nag-chat na ako sa kanya na pauwi na ako. Salamat, Tricia ha. Aalis na ako. Ingat, salamat din. Bakit kaya hindi nag-reply si tatay sa chat ko? Hala, baka nakatulog na siya. Teka nga, may chat ulit. Ay, teka. Ang mabuti pa, tawagan ko na lang siya. Para kung sakaling nakatulog siya, pwede siyang magising sa ring ng cellphone.
Nagre-ring lang ang cellphone ni tatay, hindi niya sinasagot. Naku, baka nga nakatulog siya. Si nanay kaya? Susubukan kong tawagan si nanay. Cannot be reached? Baka tulog na rin si nanay. Ay, hindi bale, kaya ko namang umuwing mag-isa. Gagamitin ko na lang yung flashlight nitong cellphone ko. Ito na pala yung babaan ko. Mama, sa tabi na lang po! Sandali lang po! Bababa lang ako! Wala nga si tatay dito. Ay, kaysa maghintay ako sa wala, mas mabuti pang magsimula na akong maglakad papunta sa bahay namin. Naku, ngayon pa nalobat yung cellphone ko. Diyos ko naman. Ano pang flashlight ang gagamitin ko ngayon? Napakadilim pa naman ang daan papunta sa bahay namin. Wala man lang street light dito sa barangay namin. Ang bigat pa naman itong bag ko. Tapos may dala pa akong 2 libro na pagkabigat-bigat din. Ay naku, ang hirap talagang maging estudyante. Si tatay naman kasi sabi susunduin daw ako. Tapos tutulugan lang pala ako. Sana naman kasi palagyan ng ilaw yung daan papunta sa mga bahay sa barangay namin. Hindi yung ganito. Naglalakad ako na halos wala akong makita sa dinadaanan ko. Ano ba naman yun? Napakalamig naman ang hangin. Tapos nakakatakot ang langit-ngit ng mga puno ng kawayan. Pakiramdam ko may lalabas na maligno dito sa harapan ko eh. Ay! Ano yun? Grabe! Ay, nakakatakot naman yung alulong ng asong yun. Pinaninindigan ako ng balahibo rito oh. Iba na to eh. Bakit ba pakiramdam ko lumalobo ang ulo ko? Ang lakas na rin ng kabog ng dibdib ko. Ay, Diyos ko, makarating sana ako sa amin ng ligtas. Napakalamig ng simoy ng hangin pero pinagpapawisan na ako rito. Mga paa ko, bilisan niyo pa. Kailangan makauwi agad ako. Ninenervyos na ako rito. Bakit kasi napakadilim? Bakit kasi wala man lang ilaw dito sa dinadaanan ko? Ay, Diyos ko, sana makauwi ako nang walang anumang problema. Na siguro ako. Kanina pa ako naglalakad eh. Parang hindi ako nakakarating sa pupuntahan ko. Ah! Ano yun? May malamig na parang yelo na tumapal sa mukha ko. Saan galing yun? Napakalamig. Nabitiwan ko tuloy yung mga libro ko. Nasaan na ba bumagsak ang mga yun ng dilim-dilim? Hindi ko makita. Tutulungan na kita. Lumitaw sa mukha ko! Huwag kang matakot. Hindi naman ako masamang tao. Pasensya na po ate, nagulat lang talaga ako. Hindi ko naman alam na may ibang tao palang naglalakad dito. Oh, eto na mga libro mo. Maraming salamat. Hindi ko naman makita ang mukha ng babaeng to. Pero mahaba ang buhok niya at nililipad ng hangin kaya medyo natatakpan yung mukha niya. At napakahaba ng suot niyang puting damit. Saan kaya galing ang babaeng to? At sino siya? Oh, umalis na siya. Naglakad na siya papalayo. Saan ba siya galing? Nakasalubong ko ba siya? Sigurado akong hindi eh. Saan siya nang galing? Teka nga, lilingunin ko nga lang siya ulit. Ha? Wala na siya. Saan siya nagpunta? Ang bilis naman niyang nawala. Salamat at nakarating din ako sa bahay namin. Patay na mga ilaw. Siguradong tulog na sina tatay at nanay. Hindi ko na sila gigisingin. Bukas na lang ako magkukwento sa kanila. Ha? Tumatawag si Trisha. Hello, Trisha? Mary Ann, nakauwi ka na ba? Oo, kararating ko lang. Bakit ka tumawag? Wala naman. Just checking to be sure na nakauwi ka na. Salamat, Trisha. Don't worry, safe naman akong nakauwi.
Pero meron akong ikukwento sa'yo. Sa Sunday na lang pagpunta ko dyan sa inyo. Bakit? Ano nangyari? Nako, siguradong hindi ka maniniwala. Pero tsaka na ako magkukwento. Inaantok na ako eh. Sige, magpahinga ka na. Oo, teka magtutoothbrush lang muna ako. Salamat, Trisha. Ayan, bukas na ang ilaw. Maliwanag na. Ilalagay ko na lang muna dito sa mesa tong mga gamit ko. Tapos, magbibihis na ako. Ay, pagod na pagod talaga ako. Ito na lang ang isusuot ko. Ayan, okay na to. Pwede na akong makatulog. Makahiga na nga. Ba't biglang nawala ang antok ko? Kung kailan handa na akong matulog at saka naman hindi ako makatulog. Naaalala ko pa rin yung babaeng nakasalubong ko kanina. Nagkabanggaan ba kami? Kasi parang may malamig na tumapal sa mukha ko kanina eh. Tapos nabitiwan ko ang mga libro ko. At saka, parang hindi taga rito ang babaeng yon. Hindi pamilyar sa akin ang boses niya. Dito pa naman sa lugar namin, halos lahat ng taga rito magkakakilala. Sino nga kaya ang babaeng yon? At ang suot niya, mahabang puting damit na parang... Diyos ko! Pamburol? Nakasuot ng pamburol ang babaeng yon! Ay, ayan na naman yung alulong ng aso. Nakakatakot. Magtatalokbong na nga lang ako ng kumot at ipikit ang mga mata. Kailangan ko nang makatulog. Nasaan ako? Bakit napakadilim at napakausok ng paligid? Ang baho! Amoy asupre! Ano ba to? Nasaan ba ako? Ayun, may konting liwanag sa bandang dulo. Ano yun? Parang minaaninag akong tao. Sino yun? Ay, Diyos ko, hindi ako maaaring magkamali. Ang naaaninag kong tao sa gawin niya na may liwanag ay ang babaeng nakasalubong ko at nabangga habang pauwi ako sa bahay. Siya yun! Ayan nga at suot pa rin niyang mahabang puting damit na suot niya kanina. Papalapit siya sa akin. Hindi! Ayoko lumapit siya sa akin! Hinaabot niya sa akin ang isang kamay niya. Hindi! Ayokong abutin ang kamay niya. Anong gagawin ko? Patuloy siya sa paglapit sa akin. Malapit na siya. Maabot na ako ng kamay niya. Ha? Bakit dapat lang ang daliri ng kamay niya? Lumayo ka sa akin! Lumayo ka sa akin! Humarap ka sa akin! Humarap ka sa akin! Ayoko! Dito! Tignan mo ko. Wala kang mukha! Wala kang mukha! Diyos ko, napakasamang panaginip noon. Bakit ako sinusundan ng babaeng yun? Sino siya? Bakit siya walang mukha? At bakit putol ang isang daliri niya? Nanay? Tatay? Huh? Wala sila rito sa kwarto nila. Nasaan kaya sila? Saan sila nagpunta? Nanay? Tatay? Nasaan kayo? Huh? May nagbukas ng pinto ng bahay. Mary Ann, anak, Nanay, saan kayo nanggaling? galing akong ospital. Ospital? Sino po ang... Isinugod ko sa ospital kagabi ang tatay mo. Inatake siya sa puso at comatose siya ngayon. Sinubukan kitang tawagan sa cellphone mo pero hindi kita makontak. Ay, Diyos ko. Ang tatay ko. Kaya pala hindi niya ako nasundo kagabi. Akala ko nakatulog lang siya, Nay. Yun pala. Babalik ako sa ospital. Maliligo lang ako at magpapalit ng damit. Sasama po ko, Nay. Gusto ko makita ang tatay.
Mrs., wala pa rin improvement sa mister mo. Under observation pa rin siya dun sa ICU. Kailan po kaya siya magkakamalay, Dok? Naku, hindi ko po yan masasabi, Mrs. Pero magkakamalay pa rin siya at gagaling, di ba, Doc? Ginagawa naman namin ang lahat para gumaling siya. Kawawa naman ang asawa ko. Diyos ko, pagalingin mo ang asawa ko. Ay, gusto ko pong makita si tatay. Pwede po ba akong pumasok sa ICU, Doc? Pwede naman. Tatay, gumising ka na po. Pangako, gumising ka lang. Aalagaan kita hanggang sa tuluyan ka nang gumaling. Kahapon lang tinawagan mo pa ako sa cellphone eh. Magkausap pa tayo. Bakit ngayon ganyan na ang kondisyon mo? Mahal na mahal kita, tatay. Kaya sana gumising ka na po. Tatay, please, gumising ka na. Mag-uusap po tayo. Miss ko na ang boses mo, tatay. Mary Ann, anak. Mahal na mahal ka naman ng tatay mo. Mahal na mahal ka namin. Alam kong ramdam mo naman yun. Opo, Nay. Alam ko naman kung gaano niyo ako kamahal ni tatay. Wala akong gustong maging magulang kundi kayo lang. Ikaw at si tatay lang. Kaya sobrang sakit sa dibdib ko na makita sa ganyang kalagayan si tatay. Sobrang sakit, Nay. May awa ang Diyos, anak. Alam kong pagkagalingin niya ang tatay mo. Gagaling siya sa tulong ng makapangyarihang Diyos. Ako bilang isang albularyo ay nakapagpapagaling din ng may mga sakit. Pero hindi ko kaya ang sakit ng tatay mo, anak. Tanging Diyos lamang ang makakatulong sa kanya. Ate Luisa! Ate! Mando, mabuti at nagpunta ka rito. Nag-chat sa akin si Marian, kaya nalaman ko. Kumusta na ang Kuya Baldo? Nasa ICU siya. Comatose. Ha, ano nangyari? Umaasa pa rin kami nagigising siya at gagaling. Hindi kami nawawala ng pag-asa, Mando. May awa ang Diyos. Hindi niya pababayaan ng kapatid mo. Ate Luisa, ako na lang muna magbabantay kay Kuya dito sa ospital. Umuwi muna kayo ni Marian para makapagpahinga ka rin. Alam ko na kagabi ka pa walang maayos na tulog dahil ikaw ang nagdala kay Kuya Baldo dito sa ospital. Okay lang ba sa'yo, Mando? Oo naman, Ate Luisa. Magpahinga ka at baka ikaw naman ang magkasakit sa sobrang stress at pag-aalala. Ako na lang muna ang bahala dito. Hindi ko naman iiwanan si Kuya Baldo. Sige, Mando. Salamat, ha. Hihintayin ko lang na bumalik si Mary Ann. Lumabas lang sandali para bumili ng gamot, eh. Nanay, magpahinga ka po muna. Kung gusto mong matulog, sige lang po. Tatawagan ko lang muna si Trisha para sabihin hindi ako makakapunta sa kanila bukas para tapusin ang project namin. Pupunta lang ako sa kwarto, Mary Ann. Hihiga lang ako saglit, ha? Sige po. Matawagan na nga si Trisha. Hello, Trisha? Oh, napatawag ka. Hindi mo na ako makakapunta dyan sa inyo bukas. Ha? Bakit? Nasa ospital kasi ang tatay ko eh. Inatake pala kagabi kaya hindi ako nasundo. Nako. Kawawa naman si Mang Baldo. Kumusta na siya? Yun nga eh. Grabe yung atake niya. Nakomatose si tatay.
Sige, subukan kong gawin na lang tong project natin. Don't worry, maipapasa natin to sa oras. Salamat, Trisha. Get well soon sa tatay mo ha. Sana gumising na siya. Sana nga eh. Naaawa na ako sa kondisyon ni tatay. At naaawa na rin ako kay nanay. Lakasan mo lang ang loob mo. Ikaw ang sasandalan ngayon ng nanay mo, kaya dapat makita niyang matatag ka. Huwag kang panghihinaan ng loob. Ganon nga ang ginagawa ko eh. Pero hindi ko talaga mapigil ang sarili ko na umiyak. Hindi ko kayang makita si tatay na nakahiga lang sa hospital bed at hindi man lang gumagalaw. Nasa ospital ka ba ngayon? Nasa bahay na. Kauuwi lang namin ni nanay. Si Tito Mando muna yung nagbabantay kay tatay doon sa ospital. Magdasal ka. Ipagdadasal ko rin ang mabilis na paggaling ni Mang Baldo. Salamat, Trisha. Maraming salamat. Hindi ko pala nailigpit ng maayos tong mga gamit ko. Pati yung mga libro ko nakakalat lang dito sa study table ko. Mailigpit nga muna. Aba, ano to? Kapirasong tela? Bakit nagkaroon ng tela na nakasingit dito sa pagitan ng dalawang libro ko? Baka dun to sa babaeng tumulong sa akin na damputin ang mga libro ko. Ano kayang laman ito? Matingnan nga. May laman. Ano kaya? Ano to? Maliit na... Buto? Buto ng... Daliri ba to? Buto ng daliri? Yung babae sa panaginip ko kulang ng isang daliri. Buto ng daliri niya. Tapos ito, may buto ng daliri sa kapirasong tela na napunta sa mga libro ko. Ay, Diyos ko, anong nangyayari? Kaya ba hanggang sa panaginip ay sinusundan ako ng babaeng yun ay dahil nasa akin ang buto ng naputol niyang daliri? Nanay! 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 Pakibuksan niyo ang pinto! Mary Ann, anak. Ano nangyari? Bakit ka sumisigaw? Nanay, minumulto yata ako. Minumulto yata ako, Nay. Kumalma ka nga. Ano bang nangyayari sa'yo? Halika, pumasok at mag-usap tayo rito. Oh, ano bang nangyari at nagsisisigaw ka? Ito po, Nay. O, tignan niyo po ito. Ano to? Buto? Parang buto ng daliri ito. Saan to galing? Saan mo to nakuha, Mary Ann? Sa libro ko, Nay, nakasingit sa pagitan ng dalawang libro ko ang tela kung saan yung buto na yan ang laman. Sinong nagbigay niyan sa'yo? Hindi ko alam kung paano napunta ang tela na yan sa pagitan ng dalawang libro ko, pero kagabi, Nay, habang naglalakad ako pa uwi, napakadilim. Halos wala akong makita sa daan. Tapos, Nay, may parang yelo sa lamig na tumapal sa mukha ko. Sa gulat ko, nabitiwan kong dalawang libro na hawak ko. O pagkatapos, ano nangyari? May biglang nagsalita, Nay. Babae po. Ang sabi niya, tutulungan na lang daw niya ako. Dinampot niya ang dalawang libro ko at ibinigay sa akin. Sinong babaeng yun? Hindi ko siya kilala, Nay. Kahit ang boses niya, hindi pamilyar sa akin. Pero nakasuot siya ng mahabang puting damit. Parang pamburol, Nay. Ano nangyari pagkatapos? Umalis na po siya pagkabigay niya sa akin ng mga libro. Tapos umuwi na ako. Akala ko tulog na kayo ni tatay kaya dumiretso na lang ako sa kwarto ko at napanaginipan ko ang babae, Nay. Anong nangyari sa panaginip mo, anak? Kinukutoban na ako, ha? At masama ang kutob ko, Mary Ann. Nakita ko siya sa panaginip ko, Nay. Lumapit siya sa akin at pilit na inaabot ako ng isang kamay. Napansin ko, Nay, kulang ng isang daliri niya. Putol ang isang daliri niya. Sinasabi ko na eh! Nay, ano po yun? Anong ibig sabihin ng panaginip ko? Wala bang mukha ang babae sa panaginip mo? Tama ba? Opo, Nay. Wala siyang mukha. Napansin ko yun nung malapit na siya sa akin at halos maabot na ako ng kamay niya. Anong oras mo siya nasalubong sa daan kagabi, anak? Baka hating gabi na po siguro yun, Nay. Humanda ka, anak.
Lakasan mo ang loob mo. Huwag kang matatakot. Bakit po, Nay? Ano pong hindi ko dapat katakutan? Sa tagal ko ng albularya dito sa lugar natin, natatandaan kong may nangyari na rin ganito noon. Anak, ang nakasalubong mo kagabi ay isang kaluluwang ligaw. Pagkala-gala lang siya sa mundo. Hindi pa niya tanggap na patay na siya. Ano pong ibig niyong sabihin, Nay? Isa siyang kaluluwang ligaw na naghahanap ng makakasama. Ibinigay niya sa iyo ang buto ng daliri niya dahil naghahanap siya ng makakasama. Anak, ikaw ang napili niya. Diyos ko, hindi maaari. Ayoko, Nay! Kaya niya ibinigay sa iyo ang buto ng daliri niya ay dahil yan ang palatandaan niya na ikaw ang napili niyang kunin para samahan siya sa paglalaglag sa lugar kung nasaan man siya. Hindi, at ba't naman ako sasama sa kanya, Nay? Siraulo ba siya? Babalik siya bago mag-24 oras mula nang ibigay niya sa iyo ang buto ng daliri niya. Kaya sigurado ako, babalik siya mamayang gabi bago maghating gabi para kunin ka. Hindi po pwede, Nay. Hindi ako sasama sa kanya. Hindi! Kailangan nating kumilos ng mabilis, Mary Ann. Kailangang makapaghanda tayo bago pa siya dumating. Ano pong gagawin natin, Nay? Sigurado po ba kayo na hindi ako makukuha nung ligaw na kaluluwang yun? Huwag mong iwawala ang tela at ang buto ng daliri niya. Magagamit natin yan para mahirapan siyang isama ka. Paano po, Nay? Huwag kang matakot, anak. Hindi kita pababayaan. Magagamit ko ang karunungan ko bilang albularya para maprotektahan ka. Ano pong gagawin mo, Nay? Kinakabahan ako. Baka magtagumpay ang kaluluwang ligaw at makuha niya ako. Anak, hindi yun mangyayari. Halika, samahan mo ko sa labas ng bahay. Bakit niyo po kinuha ang lagari, Nay? Ano pong gagawin niyo dyan? Malalaman mo mamaya, anak. Ano pong gagawin niyo dyan sa plywood? Gagawa ko ng isang maliit na kabaong. Ha? Para saan, Nay? Dito natin ilalagay yung buto ng daliri. Mahihirapan siyang isama ka kapag hindi niya nahanap ang buto na ibinigay niya sa'yo. Pero paano kung makita niya ang buto ng daliri niya? Hindi ko alam, anak. Pero tutulungan pa rin kita para hindi ka niya makuha. Nanay, natatakot po ako. Kailangan na nating magmadali, anak. Dapat na matapos natin ang mga dapat gawin bago pa siya dumating para sunduin ka. Pagkatapos nito, kailangan ko pa maghukay doon sa likod bahay. May gagawin tayo ron mamaya. Kung kailan naman nasa ospital si tatay at saka pa ako nagkaroon ng ganitong problema. Imbis na nagbabantay tayo kay tatay ngayon ito pang pinagkakaabalahan natin. Handa na ang munting kabaong na paglalagyan natin ng buto ng daliri ng kaluluwang ligaw. Akin ang buto, Mary Ann. Kailangang ilagay ko na yan dito at orasyonan. Eto po, Nay. Magsindi ka ng isang kandila at itapat mo dito sa munting kabaong. Eto po, nasindihan ko ng kandila. Ayan, ilalagay ko na sa kabaong ang buto at bibigyan ng taimtim na dasal. Banal na lumikha, pinagmumula ng lahat ng liwanag at pag-ibig. Tinatawag kita ngayon upang gabayan at protektahan ang kaluluwang nagmamay-ari ng butong ito. Naway yakapin sila ng iyong walang hanggang kapayapaan at ilaan sila sa lugar kung saan sila makatatagpo ng kapahingahan at ginhawa. Papatayin ko na po ba ang kandila, Nay? Hindi pa. Sumunod ka sa akin. Doon tayo sa likod bahay.
Nailibing na ang kabaong na may buto. Pagkatapos, bibilugan ko ang lupa kung saan nakalibing ang buto at dadasalan ko ito. Hindi makakalapit sa bilog ang sinumang kaluluwa o elemento na susubok na kunin ang kabaong na nakabaon dito. Banal na tagapagtanggol, tagapagbantay ng lahat ng kaharian, tinatawag ko ang iyong kapangyarihan at liwanag upang balutan ng proteksyon ang lugar na ito laban sa anumang naglalakbay na kaluluwa o espiritu. Walang espiritu na may masamang hangarin o hindi natatapos na gawain ang makatatawid sa mga hangganang ito. Sa pamamagitan ng asin na isinasaboy ko sa lugar na ito, gumuguhit ako ng banal na hangganan. Walang espiritu ang makatatawid, walang kapahamakan ang makapapasok. Ang lugar na ito ay pinagtatanggol ng liwanag ng Diyos. Ano nang susunod nating gagawin, Nay? Yung tela na pinaglagyan ng buto, nasaan? Nandun po sa libro ko. Halika, bumalik na tayo sa bahay at ibigay mo sa akin ang kapirasong tela. Akin na ang kapirasong tela na pinaglalagyan ng buto ng daliri ng kaluluwang ligaw. Eto po, Nay. Ano pong gagawin niyo dyan? Ilalagay ko dito sa altar. Hayaan nating makita niya yan. Aasa siya na nandyan pa rin ang buto ng daliri niya. Tama. At magagalit siya kapag nakita niyang wala na dyan ang buto ng daliri niya. Paano po pag nagalit siya? Anong gagawin natin? Malalaman natin mamaya, anak. Sa ngayon, magpahinga muna tayo para handang-handa na tayo sa pagdating na ligaw na kaluluwa mamaya bago maghating gabi. Basta, ang sisiguruhin ko, anak, hindi ako papayag na makuha ka ng kaluluwang yon. Sukdo lang magpuwis ako ng buhay. Nay, hindi ko rin naman nahahayaan na mapahamak ka. Dalawa tayong haharap sa kaluluwang yon. Wala siyang karapatang mandamay sa mga kasawian niya. Maligaw siyang mag-isa niya pero hindi ako sasama sa kanya kahit maglumpasay pa siya. Ate Luisa, hello. Mando, hindi mo na kami makakabalik ni Mary Ann dyan sa ospital. Susubukan namin bukas kung suswerte. Ha, anong ibig mong sabihin, Ate Luisa? Mahabang kwento, Mando. Pero pipilitin kong magtagumpay ngayong gabi para makabalik kami ni Mary Ann dyan sa ospital. Bukas na bukas din. Sige. Kuha naman yan, Ate Luisa. Basta, mag-iingat kayo lagi ni Mary Ann. Ako na muna ang bahala rito. Wala pa rin pagbabago ang kondisyon ni Kuya Baldo. May awa ang Diyos. Hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa, Mando. Alam kong gagaling si Baldo. Ganun din naman ang iniisip ko, Ate Luisa. Mabait naman si Kuya Baldo. Kaya alam kong didinggin ng Diyos ang ating mga dasal na pagalingin niya ang kapatid ko. Naalala ko si tatay. Sa mga ganitong pagkakataon na natatakot ako, si tatay ang unang-unang nagpapalakas ng loob ko. Kahit kailan hindi niya ako iniwan. Lagi niyang sinasabi sa akin na hindi niya ako pababayaan. Mary Ann, anak, bakit nagmumukmo ka rito sa kwarto mo? Maaga pa, matutulog ka na ba? Hindi pa po, tatay. Iniisip ko lang kasi yung nangyari kanina sa school. Hindi ko talaga inakala na may mambabastos na estudyante sa akin. Hayaan mo at bukas na bukas pupunta ako sa school mo. Kakausapin ko ang teacher mo. Gusto kong makaharap yung mga magulang ng estudyante nang bastos sa'yo, ha? Naku, tay, edi baka kayo naman ang magpang-abot ng mga magulang nung nambastos sa akin. Mapapaaway pa kayo dahil sa akin. Anak, matagal ka naming iningatan. Hindi ako papayag na may isang kung sino lang dyan ang babastos sa'yo. Lagi mong tatandaan na nandito lang ako para protektahan ka. Para ipagtanggol ka, ha? Mas gusto ko pa rin po na tahimik ang buhay natin, tay. Hindi naman porke ipaglalaban mo ang karapatan mo o
o ipagtatanggol mo ang sarili mo, hindi na tahimik ang buhay. May mga bagay na kailangan talagang ipaglaban para hindi ka apihin ng kahit sino man. Alam ko naman po yun, Tay. At salamat po sa palaging pag-aalaga niyo sa amin ni Nanay. Kahit buhay ko, ibibigay ko para sa inyo ng nanay mo. Sa oras na kailangan mo ng tulong ko, siguradong darating ako para tulungan ka. Mahal na mahal kita, anak. Palagi mong tatandaan yan, ha? Tatay, miss na kita. Pagkatapos ng gabing to, sana'y magtagumpay kami ni Nanay. Para bukas din ay babalik na kami sa ospital para bantayan ka. Miss na kita, Tatay. Sana po gumalik ka na. Mary Ann, anak. Lumabas ka muna dyan at maghapunan. Nakapagluto na ako. Opo, Nay. Sandali lang po. Kumain kang mabuti. Huwag mong isipin ang mangyayari mamaya. Kinakabahan na nga po ko, Nay. Hindi maalis sa isip kong posibilidad na magtagumpay ang kaluluwang gustong kumuha sa akin. Kasama mo naman ako. Hindi kita pababayaan. Salamat po, Nay. Hindi lang talaga mawala sa isip ko na mag-alala. Kahit minsan nagkukunwari lang akong hindi takot. Pero ang totoo po, takot na takot ako. Anak. Nay, ayokong iwanan kayo ni Tatay. Lalo na't nasa ospital pa si Tatay at hindi pa natin alam kung anong mangyayari sa kanya sa susunod na mga araw. Mary Ann, anak. Hindi mo kami iiwan ng tatay mo. Magtiwala ka sa Diyos. Hindi kanya pababayaan. Ha? Nay, ganyan ang nangyari kagabi. Nakarinig din ako ng alulong ng aso. Anong oras na po ba? Pasado 9:00 pa lang. Hindi pa siya darating. Pero maaaring naaamoy na siya ng mga aso. Bilisan na natin ang pagkain, Nay. Hindi ako mapalagay ngayong papalapit na ang pagdating ng kaluluwang ligaw. Alas 11 na ng gabi. Anumang oras mo lang ngayon ay darating na ang kaluluwang ligaw. Dito ka lang sa tabi ko, ha? Kahit anong mangyari ay huwag kang aalis sa tabi ko, anak. Ano pang gagawin ko kapag dumating na siya? Sigurado makikita niya ako. Oo, makikita ka niya. Pero hindi ka niya maisasama kung hindi niya mahahanap ang buto ng daliri niya. Tingnan mo ang altar. Sinadya kong magsindi ng maraming kandila para makita niya agad doon ang kapirasong tela. Kapag nalaman niyang wala doon ang buto, tiyak na maghahanap siya. At siguradong mahihirapan siya dahil magagahol siya sa oras. Ano pong ibig niyong sabihin? Meron lamang siyang hanggang alas 12 ng hating gabi para mahanap ang buto ng daliri niya. Kapag sumapit ang hating gabi at hindi pa niya yon nakikita, ligtas ka na, anak. Anak, nandyan na siya. Sisimulan ko na ang pagdadasal. Kailangan natin ng dasal para may gabay tayo mula sa Panginoon. Opo, Nay. Tinatawag ko ang banal na liwanag ng proteksyon upang balutan ako at ang lugar na ito. Naway dumating ang lakas ng mga mabubuting espiritu at ang mga tagapagbantay ng lugar na ito upang kami ay pangalagaan sa lahat ng kapahamakan. Sa pamamagitan ng usok ng kandilang ito, nililinis ko ang lugar na ito. Walang kapahamakang maaaring mangyari. Walang kadilimang mananatili. Mga espiritong may masamang hangarin, iniuutos ko sa inyo na umalis. Sa kapangyarihan ng liwanag, hindi kayo makapanluloko.
Sa liwanag na ito, walang kadilimang maaaring magtako. Tinitimbang ko ang lugar na ito ng may pagmamahal at pagmamalaki. Mga espiritong may masamang hangarin, kailangan ninyong umalis. Bumalik sa walang hanggan at wag nang babalik. Nay! Ayan na siya! Nakikita ko siya! Mahaba ang kanyang buhok at mahaba rin ang suot niyang puting damit! Huwag kang matakot. Nakikita ko rin siya. Susunduin na kita, Mary Ann. Halika na. Hindi! Hindi ako sasama sa'yo! Kailangan mong sumama. Minarkahan na kita. Ikaw ang napili kong maging aking kasama. Hindi! 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 Hindi mo pwedeng kunin ang anak ko. Wala kang karapatang guluhin siya at kunin na parang pag-aari mo. Patay ka na! Kaluluwa ka lang! Pumunta ka sa kung saan dapat pumunta mga kaluluwang kagaya mo! Wala na kayong magagawa. Sa akin ang anak mo! Lumilingaling na siya, Nay. Parang may hinahanap siya. Ayun! Nakita ko ng palatandaang ikaw ay akin. Ang kapirasong telang ibinigay ko sa'yo. Kukunin ko na ang tela para maisama na kita. Bakit walang laman ito? Nasaan? Nasaan ang buto ng daliri ko na kasama ng telang ito? Nasaan? Ngayon ka magpakasaya. Ngayon ka humalakhak. Tingnan natin kung mahahanap mo pa ang buto ng daliri mo. Hindi pwede ito! Dinadaya niyo ako! Inisahan niyo ako! Paano niyo naisip na alisin sa telang to ang buto ng daliri ko? Wala ka na magagawa! Wala! Nagkakamali ka! Hindi ako aalis nang hindi ko kasama ang anak mo! Ay! Ano yun, Nay? May napakalamig na parang humampas sa mukha ko! Sa akin din, anak. Hindi ko alam kung ano yun. Halika rito! Isasama kita! Huwag mo akong hilahin! Ayoko! Hindi ako sasama sa'yo! Tigilan mo, anak ko! Hindi mo siya makukuha! Isasama ko siya! Kailangan ko ng makakasama! Isasama ko siya! Isasama ko siya! Kahit hindi ko na makita ang buto na daliri ko. Hindi na bale. Basta may sama ko lang ang babaeng ito! Hindi ako pakahinga! Bukod sakalin! Bitawan mo, anak ko! Bitawan mo siya! Ako ang harapin mo! Hindi ko bibitawan ang leeg niya hanggang hindi siya nalalagutan ng hininga! Banal na Diyos, liwanag at kaligtasan ng lahat. Tinatawag kita upang ipagtanggol ang lugar na ito mula sa lahat ng masamang espiritu. Sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan at ng iyong kasamang mga banal, hayaan mong lumisan ang lahat ng masasamang kaluluwa at huwag na bumalik pa. Ang lugar na ito ay magiging banal. Nangingibabaw ang liwanag at kapayapaan. Sa iyong banal na pangalan, iniuutos ko ang lahat ng kadiliman na umalis. Mangyari nawa ang iyong kalooban. Amen. Nay! Tulong! May isa mong kaluluwang pumasok dito sa kwarto. Ang Diyos ko! Kilala ko ang kaluluwang bagong dating. Si Baldo! Ang asawa ko! Bitiwan mo ang anak ko! Hindi mo siya maaaring isama! Tatay, hindi! Akin ang anak mo! Isasama ko siya! Mapilit ka? Pues ipapakita ko sa'yo kung paano protektahan ng ama ang kanyang anak! Pinupulupot ni Baldo ang sarili niya sa kaluluwang ligaw! Sa ayaw o sa gusto mo, bibitiwan mo ang anak ko. Dahil ngayong nakagapos ka na sa akin, dito ka na aabuti ng ating gabi. At hindi mo na makukuha ang anak ko.
Pakawalan mo ako! Pakawalan mo ako! Kailangan hindi ako maabutan ng ating gabi dito! Salamat, Tay. Salamat sa tulong mo. 1 minuto na lang. Maghahating gabi na. Hayaan mo akong makaalis! Pakawalan mo na ako! Tay! Tingnan mo! Nagiging itim na uso ko kaluluwang ligaw. At unti-unti na siya naglalaho. Oo, anak. Tapos na. Ligtas ka na sa kapahamakan. Si Tatay, unti-unti na rin naglalaho ang imahe niya. Ayan siya, kumawaway sa atin, Nay. Parang nagpapaalam na siya. Paalam, Baldo. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa ating anak. Hello, Amando? Ate Luisa, wala na ang Kuya Baldo. Sumuko na ang katawan niya at hindi na niya kinaya. Alam ko na, Mando. Alam ko na. Ha? Alam mo na? Sino naman nagsabi? Ay, basta. Saka ko na ikukwento sa'yo. Halika na, anak. Umuwi na tayo. Maya-maya na po, Nay. Gusto ko pang makasama si Tatay eh. Hindi ko na siya makikita kahit kailan. Sobrang mamimiss ko po si Tatay. Ganon din naman ako, anak. Mamimiss ko rin ang Tatay Baldo mo. Pero wala na tayong magagawa. Niloob na ng Panginoon na magpahinga na siya. Masakit talaga sa parte natin kapag may mahal sa buhay na nawawala. Pero dapat nating tanggapin yun. Marian, Ate Luisa, umuwi na tayo. Mukhang bubuhos ang malakas na ulan, oh. Napakadilim na mga ulap. Halika na, anak. Dalawin na lang natin dito ng madalas ang tatay mo, ha? Babay, Tatay. Salamat sa palagi mong pagliligtas sa akin. Hanggang sa huli, hindi mo sinira ang ipinangako mo sa akin. Mahal na mahal kita, Tatay.